praise Him. In hymn number 135, 135, praise Him, praise Him. O worship the King. In hymn number 49, 49, O worship the King.
Wake the Song, and hymn number 11, Wake the Song. Sa una pong stanza, tayo pong lahat ay sa una pong stanza, ang awit lamang po ay mga babae. Sa pangalawang stanza po ay mga kalalakihan. At sa pangatlong stanza po ay ang mga lalaki. Dahil sabay-sabay rin po tayo lahat sa chorus. Una po babae, sunod ay lalaki, at sa pangatlo po ay tayong lahat. Ready po tayo? Ladies, wake the song of joy and gladness, either bring your noblest lays, banish every dawn of sadness, pouring forth your highest praise. Sing to Him whose care has brought us once again with friends to meet, and whose loving voice has taught us of the way to Jesus' feet. Lahat po tayo, wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Mga kalalakihan, joyfully with and gladness, we will greet the day. Shout aloud our good song, on each day. We will chant Savior's glory, while our thoughts lahat po tayo. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Sabay-sabay po tayong lahat. Thanks to thee, O Holy Father, for the mercies of thy year. May each heart as here we gather, swell with gratitude sincere. Thanks to thee, O loving Savior, for redemption through thy blood. Let upon us, O Holy Spirit, sweetly draw us near to God. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Welcome ang lahat ng ating mga kapatiran narito sa loob ng iglesia. Ngayon po ang oras na ito sa atin pong ikalawang serbisyo. Sumapit na po ang atin pong oras, mga kapatid. Atin pong ihanda ang ating mga sarili para sa atin pong patuloy na pagtanggap sa presensya ng ating Panginoon, kung saan ang ating mga puso at isipan ay atin pong ituon sa atin pong pakikinig sa mga salita na atin pong papakinggan dito sa itaas. Akin pong hilingin ang lahat ng ating mga kapatid, mga kabataan na mayroon pong mga cellphone at mga gadget na atin po munang itabi o kaya ilagay sa ating mga bag o bolsa upang ang ating mga sarili ay patuloy na
pagpalain at kapuri-puri sa harapan ng Panginoon, at ang ating mga isipan ay hindi po mababahiran ng anumang mga makaka-distract. No? Kasi then atin pong pansamantalang i-off ang ating mga ringtone para po ay ang lahat ng mga kapatid ay mananatili ang ating pagpupuri sa Diyos na wala po tayong napakinggang anumang mga makaka-interrupt. Okay, so ganun din sa ating mga kabataan at mga babata na naninirahan diyon sa likod. Atin pong hilingin sila na tayo po ay wala dyan, maliban no, kung may mga magulang na nagpapadidi sa kanilang mga anak, ay maaari po na doon sila magpupisto. Pero sa ating mga kabataan at mga bata na pwede naman dito sa loob, at atin po silang anyayahan na dito po ang atin pong pagsamba, no? Diyan din doon sa likod ng tambayan natin, panahon ng ating pagkain, ay wala pong magtatambay doon. So, salamat po ng marami na tayo pong lahat ay narito sa loob upang atin pong ibalik sa Diyos ang kapurihan, at siya po ang atin pong magiging tagapagbigay ng kanyang pagpapala ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Ay nais ko rin pong ipapakilala sa inyo ang ating mga may bahagi na mangunguna sa atin sa mga oras na ito. Ang ating mga dekonisa na magsaserve sa atin sa paglikom ng ikapo at mga handog ay tayo po ay paglilingkuran ni Sister Jomra Palmoni at ni Sister Bing Ranes. At ang atin pong magbasa ng ating tithes and offering ay si Brother Jamie Salazar. Yan po. Kasunod po nito ay, okay, yung ating nagpapaawit, mga kapatid. Ang ating nasa monitoring screen natin ay si Brother Alvin Mascardo, at yung ating chorister, nagpapaawit, is Sister Alchin Mascardo. So, susundan po ito ng scripture reading na magbabasa ng ating pinakasentrong talata at pastoral prayer, ang ating Elder John Mascardo. At ang magbibigay po ng mensahe ng awit bago ibibigay sa atin ang mensahe sa salita ng Diyos, ito po ay ibibigay sa lahat ng atin pong mga rampano young people, mga youth natin. At matapos niyan, tayo po ay makinig sa mga mensaheng inihanda na nakapaghanda talaga ang atin pong speaker sa oras na ito. Actually, mga kapatid, na i-announce na isabi ko rin sa inyo na ang atin sanang speaker sa mga oras na ito ay si Dr. Salazar, professor ng AUP, ngunit hindi po pinagkaloob ang panahon sapagkat mayroon pong problema ang kalusugan. Sapagkat mga nakalipas na araw ay talagang tuloy-tuloy ang ulan, so dumating sa kanila ang health problem, no? So, ang atin pong speaker ngayon ay isang professor din ng atin pong AUP, no? Sa finance, president ng AUP, at siya po ay isang retired na rin, si Sir Chad Belisario. So, yung ating speaker sa mga oras na ito ay kanyang brother, no? So, siya po ang magiging kapalit sa atin pong speaker. So, yun po mga kapatid ang pagkakasunod-sunod ng atin pong pagsamba sa mga oras na ito, at tayo po'y pagpalain ng Panginoon, at ang pangunguna, pananahan ng Banal na Espiritu ay sumasa ating pong lahat.
Aking bigay ang microphone sa atin pong chorister. The Lord is in His holy temple. Inyayahan ko pang lahat na yung lumuhod. Is in His holy temple. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence before Keep silence. Keep silence We love thy Sabbath, Lord. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, may this heart's sweet peace of heart and deeper faith instill. Thine angels sang for joy, creation's work to see. We to this day would raise our hearts and grateful praise to thee. Praise for thy wondrous love that sailed this sacred sail. A sign that all may understand beyond thy sovereign sway. All great Creator give through thy redeeming grace, renew and sanctify our hearts that we may see thy face. And with Panginoon naming Diyos, nandito kami nakatayo sa inyong harapan sapagkat ang layunin namin ngayon ay magsamba sa inyo. Tulungan ninyo kami, Panginoon, ang aming mga puso ay magkaroon ng pagpakumbaba sa inyong wala na harapan upang ang aming pagsamba ngayon sa inyo ay inyong matanggap at makabigay ng kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago po tayo paglingkuran ng atin pong mga diakono, babasahin ko po ang mga talatang ito patungkol po sa ating pagbibigay sa ating mahal na Diyos. Ang sabi po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 16, talatang 11 at 13, kung kayo nga'y hindi
naging tapat sa kayamanan ng kalikuan? Sino ang magbibigay sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo maging tapat sa kayamanan ng iba, sino sa inyo'y magbibigay ng sariling pag-aari? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Diyos, sapagkat kanyang kapupuutan ang isa at iibigin ang ikalawa. O kayo'y magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Diyos at sa kayamanan. Ang sabi sa aklat ng Kawikaan 22 talatang 9, ang magbibigay ay pinagpapala sapagkat nagbibigay siya ng tinapay sa mga dukha. Tayo po ay paglilingkuran ng ating mga diakon. Shall we all rise? Bless thou the gifts. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama naming banal, sa iyo pong walang hanggang pag-ibig at patnubay at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, na kami po ay inyong binigyan ng masigla, malusog at kaisipang tapat sa inyo sa amin pong pagtitiwala at paglilingkod. Ama naming banal, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo pong mga pagpapala na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Ibinabalik po namin sa oras na ito, Panginoon, ang aming mga handog at ikapo bilang isang tunay na naglilingkod sa inyo at inyong mga anak na pinagkatiwalaan mo sa lahat ng bagay sa lupang ito. Salamat po, Diyos, naway pagpalain ang mga salaping ito at magamit ito sa iyo pong mga banal na gawain sa iba't ibang dako ng mundong ito. Salamat po, Diyos, sa pagtugon, pagdinig ng aking dalangin na nawa ang pagpapala ay magpatuloy hanggang sa ikaw ay mahayag sa alapaap ng mga langit. Ito pong lahat ay aking hiling at ipinapasakop sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. For our hymn of adoration, let's sing Rejoice, Ye Pure in Heart, and hymn number 9, Rejoice, Ye Pure in Heart. Rejoice, ye pure in heart.
Bago po tayo manigluhod para sa ating dalangin, nais kong inayahan ang lahat ng may dalang mga Bible or Bible cellphone. Inyong basahin, sabay-sabay po tayo, nabuklatin ang ating mga cellphone at Bible, Holy Bible, na nasa aklat ni Galatia. Galatia chapter 3, verse 11 and hanggang 13. Ang sinasabi, Galatia 3, versikulo 11 hanggang 13. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa panampalataya. At ang kautusan ay hindi panampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Tayo po ay dandahan manigluhod para sa ating panalangin. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Aming banal nga Diyos, andyan ka sa mga langit. Marami pong salamat, Ama, sa inyong magandang panahon na inyong pinagkaloob sa amin upang patuloy kaming makikinig sa inyong mga salita sa mga oras na ito. Inaasahan namin, O Diyos, na inyong ipagkaloob ang pagbukas ng aming puso at isipan upang amin tanggapin ang inyong mga salita at pakiusap sa amin, na lahat ng ito ay aming maintindihan at aming isa kabuhayan. Pagpalain ang aming speaker ngayon, Sir Chad Belisario. Ibigay sa kanya ang dagdag pang kaalaman na gamitin niyo siya upang siya mananalita ng galing sa inyo, upang maintindihan namin ang lahat na ikaw ay nagbigay sa amin ng instruction upang mabago ang aming buhay sa pagsunod sa inyo hanggang ikaw ay darating. Tulungan po ang iglesyang ito na magkaroon ng pagkakaisa, panampalataya na may katapatan mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Tanggapin namin ang aming hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Magandang tanghali mga kapatid. Ah, ngayong oras na ito, hindi sana ako ang tatayo dito. Iba sana. Kaya lang hindi natuloy ang pagpunta dito ng ating speaker. Kaya as usual, ako yung tagasahod ng mga ano bang tawag doon? Pangtapal. Okay. Bihira lang ako nagsalita dito na hindi pangtapal. Brother Ronnie. Ating pag-usapan ngayon ang tungkol sa isang bagay na nakabigay sa atin ng medyo konting gulo sa ating isipan na makikita dito sa Bible. Yung mga Baptist, yung mga Protestante sa iba't ibang mga sikta o denominasyon ay mayroon silang paniniwala na parang totoo pero sa ating paniniwala ay kulang. So kung kulang, hindi siya kumpleto, kaya hindi magiging kumpletong totoo. Okay. Sino na sa inyo mga kapatid ang nagkaroon ng pagkakataon na nakipag-usap sa isang Protestante, halimbawa Baptist, nang inyong pinag-usapan ay tungkol sa batas, tungkol sa araw ng Sabat, pero marinig natin sa kanila na wala na yung kautusan dahil nandito na tayo sa biyaya. Wala na yung Sabat kasi ang Sabat ay sa mga Hudiyo lamang. Yun ang ating pag-usapan ngayon dito kung paano natin panindigan ang ating paniwala na mayroon pang kautusan at ang Sabat ay nagpapatuloy pa hanggang ngayon at hanggang sa walang katapusan. Okay. Dito mga kapatid sa Galacia Kapitulo 3, kung mayroon kayong Bible, ay binanggit dito ang mga kautusan. Ang mga kautusan. At dito, pinapatunayan ng ating mga kaibigang mga Baptist na ang kautusan ay hindi na natin kailangang tuparin kasi hindi naman natin matutupad at tayo ngayon ay nandito sa biyaya ng Panginoon. Na ang isang tao kahit hindi pa siya nakatupad sa utos, siya ay pwede na siyang ma-justify. Tama yung justify? Maaring ganap. Ano bang ibig sabihin ng aring ganap? Anong ibig bang sabihin ng aring ganap? Brother Ronnie, ano bang ibig sabihin ng aring ganap? Pag-aring ganap. Ano ibig sabihin yun? Tayo mga Adventist, mayroon tayong 3 baitang sa ating buhay Kristiyano. Ang una, tinatawag sa English na justification. At yung justification yun, tatawag sa Tagalog na pag-aaring ganap, sa Bisaya, gipakamatarong, bisag dili pa matarong, gipakamatarong. And then, ang pangalawa ay yung sanctification, yung proseso sa buong buhay ng isang tao, yung sanctification. At ang pangatlo ay glorification. Yung justification, ikaw ay inaring ganap na hindi ka pa nakagawa ng mabuti. Tama? Tama, mga young people? Ha? Isang malungkot, mga kapatid, na pangyayari sa loob ng ating iglesia. Sapagkat kahit na marami tayo, ang ating isip ay wala dito sa church. Wala dito sa ating pagsamba, kung saan-saan nakakarating.
Kaya, pagtapos ng sermon, magsabi lang tayo ng amin, pero hindi natin nalalaman kung ano yung inaamin natin. Ha? Dahil hindi tayo masyadong nakafocus sa ating pakikinig. Kaya hindi tayo magkakaintindihan. Okay. Mga kapatid, ang sabi ni San Pedro, sinabihan siya ng Panginoon na sabihin mo sa kanila, na mag-aral tayo upang mabigyan natin ng sagot, upang mabigyan natin ang tamang sagot sa mga katanungan ng mga tao na nagtatanong sa atin. Ngayon, kung wala tayong alam, o hindi natin alam masyado, mayroong mga tanong na hindi natin masasagot. Lalong-lalo na mga kapatid sa ating mga young people. Ang ating mga young people ay kung saan-saan na papunta ang kanilang isip. Siging kwentuhan dito sa loob ng church. So paano tayo magkakaintindihan ito? Diba? O nga, okay tayo mag-awit. Pero hindi tayo makapunta sa langit sa pamamagitan ng awit lamang. Makapunta tayo doon sa pamamagitan ng pag-aral ng banal na kasulatan. Dahil lalago ang ating pananampalataya. Otherwise, ang ating mga magulang na nag-aaral ay maraming luha na tutulo sa kanilang mga mata sa pagdating ng panahon na ang kanilang mga anak ay hindi maligtas dahil napababayaan nila ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang sabi ni Mrs. White, yung lamang makasurvive sa pagsubok sa huling mga araw, yun lamang ang makasurvive. Yung nag-aaral ng salita ng Diyos. Yung iba na sa kanalang, busy pa ako, wala akong time, mayroon akong bisita, may ganyan-ganyan, kung ano-ano yung mga excuses, darating ang panahon na halos kagatin natin ang ating mga siko sa pagsisisi, pero huli na ang lahat. Ngayon, binigyan tayo ng panahon ng ating Panginoon. Kasi kahit mabuhay lang tayo ng 30 years, 40 years, hindi natin alam ang buhay natin, mga kapatid. Pagsakay natin sa aeroplano, bagsak ang aeroplano, patay tayo. Pero kung handa ka, kahit anong oras, makakasiguro ang Panginoon sa kanyang pagliligtas sa atin. Okay. Sino sa mga kabataan dito ang may Bible? Pakitaas ang Bible. Okay? Kung meron sana nagtaas, mabibigyan ko mamaya ng premium mamayang hapon. Oh. So, maaring mayroong masaktan sa aking sinasabi, pero mabuti na rin yung makapalaala ko sa inyo kung kayo ay naging negligent sa inyong relasyon sa ating Panginoon. We cannot go to heaven by just singing. Oh. Makapunta tayo doon sa ating pananampalataya. At ang ating pananampalataya ay nagpapasimula at lalago at matatapos sa pamamagitan ng pag-aral ng banal na kasulatan. Otherwise, wala nang, lalo na mga kapatid, kung mayroon tayong panahon. Okay. Yun sana mga kapatid ang aking kwento sa inyo, kaya lang nakikita ko na parang hindi ganong nakikinig ang ating mga ibang mga kasama dito. Dito sa ating pag-aral sa banal na kasulatan, lalo na dito sa New Testament, dito sa Galacia, ipinakita ni San Pablo na mayroong dalawang kautusan. Dalawang klaseng kautusan. Ang isang kautusan ay yung tinatawag na moral law, yung 10 utos.
Pero sa pasimula, mga kapatid, ang kautusan ng Panginoon ay iisa lang. Ano yun? Kautusan ng pag-ibig. Pag-ibig. Kaya lang, sa pagtakbo ng panahon, sa iba't ibang mga pangyayari, ang bayan ng Diyos ay nakalimot kung papaano umibig sa Panginoon. Kaya binigay niya ang kautusan sa 10 utos. Kaya ang 10 utos ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang 10 utos ay pag-ibig ng Diyos na kanyang kinonvert doon na naging kautusan. So, God's law is God's love transposed into codes. Para malaman natin kung paano tayo umibig sa Panginoon at kung paano tayo iibig sa ating kapwa-tao. So, pag-ibig lang. Kaya, dito sa church natin, ma-experience natin dito ang pag-ibig sa iba't ibang mga pamamaraan. Mayroong pag-ibig na akala natin ay hindi pag-ibig. Di ba? Halimbawa, kung ma-reprimand ka, kung masaway ka, kung mapaalalahanan ka, sa iyong problema, masasaktan ka. Pag-ibig. Kasi tayo na mga tao ay masyado tayong mataas sa pagtingin natin sa ating mga sarili na kung ituro sa atin ng Panginoon sa iba't ibang mga pamamaraan kung ano ang ating sitwasyon, tayo ay nagre-rebelde dahil wala yung pag-ibig niya sa atin. Okay. Kunting salita lang, hindi na magsimba. Hindi nga direkta. Iba lang ang pag-interpret o hindi na magsimba. Kasi na-insulto. Yun. Pero ang gusto ng Panginoon, masaktan ka man, simba ka pa rin. Kasi parang inoperahan lang tayo. Yung bang operahan ka, madali lang ba yun? Masakit yun, di ba? Sugatan yung katawan mo, pero gagaling ka. Pero kung hindi ka magpa-opera, mas madali kang mapapunta doon sa ilalim ng lupa. Kaya ang mga pagsubok sa buhay ay isang pagpapala na nakabalot sa mga mahirap na karanasan. Mahirap, masakit na mga salita, pero nandoon sa loob ang pagpapala ng ating Panginoon. Okay. So, 2 utos. Ang utos, yan ang original na utos. Yung unang utos, yung moral law. 10 utos. Tapos nung linabag ng tao ang 10 utos at siya ay nasentensihan sa kamatayan, nagbigay uli ang Panginoon ng another utos dahil sa kasalanan. Yun ang sinasabi ni Apostol San Pablo sa utos na ito. Ang tanong dito, Galacia 3:19, kung mayroon kayong Bible, what purpose does the law serve? Ano ang layunin ng dinagdag na utos? Ano ang layunin ng utos na ito? Galacia 3:19. Ang sabi ni San Pablo, ito ay dinagdag dahil sa kasalanan. It is added because of transgression. Sa pagkasala ni Adan at sa kanyang iba, mayroon kaagad kautusan na dapat lang gampanan upang maipakita nila ang pananampalataya sa tagapagligtas sa kanila galing sa kasalanan at sa kamatayan. Anong utos yun? Mga kapatid, ang Seventh-day Adventist Church lang ang mayroong paniwala nito. Ang paniwala sa ceremonial, sa mga seremonyas na ginaganap noon nung bago na dumating ang ating Panginoon.
ceremonial law na tinatawag, na nagtuturo kay Kristo na siya ay darating upang kanyang pasanin ang ating mga kasalanan upang tayo ay malibre at tayo ay makapagdesisyon na tanggapin natin ang ating Panginoon. Dati-dati, wala na tayong karapatan na pumili pa sa Diyos dahil naibinta na natin ang ating mga sarili doon sa panahon ni Adan at sa kaniiba. Kaya, ang Panginoon, ni-rescue niya tayo sa ating kasalanan sa pamamagitan ng pangako na mayroong tagapagligtas na darating. At yung darating ng mga tagapagligtas na siya yung ating Panginoon, hanggang sa dumating siya, hanggang ginanap niya ang mga bagay na kanyang dapat gaganapin upang tayo ay magkaroon muli ng kalayaan sa pagpili, ay nagkaroon ng panibagong batas. Dagdag. It was added because of transgression. Ito naintindihan ito ng mga Adventist na nag-aral. Kaya kung manood kayo mga kapatid sa television, sa YouTube channel, hanapin ninyo ang Seventh-day Adventist. Nandoon, sinabi ng mga taong hindi Adventista, sabi nila, mayroong mga bagay na dapat natin malalaman tungkol sa Seventh-day Adventist. Napakagandang tingnan. Pero mayroon ding iba na ang Seventh-day Adventist ay bulaang relihiyon. Niloko lang kayo ni Mrs. White. Mga ganon-ganon. Tapos, mayroon pang isa nagsabi na ang Vatican, ang Roman Catholic Church ay mayroong tinatagong pagkagalit sa Seventh-day Adventist Church. Dahil tayo lang ang natangi kung tayo ay nag-aral sa ating doktrina. Kaya sinasabi ko kay Ronnie noon na sa care group, at least sa care group namin, na mag-aral tayo ng ating doktrina para maintindihan natin ang ating katayuan sa harap ng maraming mga protestante na ang pasimula ng kanilang pananampalataya ay galing sa politika, galing sa persecution, galing sa, ano ba yung iba? Hindi pagkaunawa sa Bible. Kaya, ang protestante pinasimulaan ni Martin Luther. Pero si Martin Luther, mga kapatid, malaking tao yan sa atin bilang protestante. Ang pag-aaral na ito tungkol sa ceremonial law ay mahahanap natin sa ating pag-aaral patungkol sa sanctuary. Dahil ang sanctuary ay Jesus Christ in symbols, and it is called the place of refuge. Ang ating Panginoong Hesus bilang ating dakong kanlungan. Walang ibang nag-aaral dito tungkol dito. Pero simple lang ito kung ating talagang pag-aralan. Kapatid. Kaya ang sabi ni San Pedro, mag-aral kayo upang magbigyan ninyo ng kasagutan ang mga taong nagtatanong sa inyo sa inyong pananampalataya. So ang batas na pinag-usapan dito sa Galatia Kapitulo 3 ay dalawang klase. Moral law at saka ceremonial law. Ngayon, kung sa ating pag-aral ay masusi tayong mag-aral nito, basahin natin yung mga reference, mga explanation sa Spirit of Prophecy. Malaman natin, mga kapatid, na mayroong malaking confusion sa ibang mga tao. At ang confusion na yun ay nandito sa ating church sapagkat marami tayo na hindi masusing nag-aaral sa mga importanteng topic na ito. At ang iniwasan ng mga protestante, bakit ayaw nila yung batas
iniiwasan nila yung Sabado. Kasi ang Sabado, hindi nila pininiwalaan yun para lang daw yun sa mga Hudiyo. Pero sabi ng Panginoon sa 10 utos, alalahanin mo ang Sabado. Sa pasimula para ng mundo, may Sabado na. Oh. Kaya yon ay pagpaalaala sa atin na ang Diyos ay siya na naglalang sa atin. At ang pangalawang paalaala, sapagkat ang Diyos ay naglalang sa atin muli. Redemption, recreation. Kaya ating tuparin ang kanyang utos araw ng Sabat. Ngunit mga kapatid, hindi natin ito matupad sa ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon ang kanyang ibibigay sa atin, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dito sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12 sa King James Version, ang bawat tao, huwag yung ibang version ha, King James Version, kasi yan ang authorized version. Ang sabi dito, na ang tao pagka tinanggap niya si Kristo bilang kanyang tagapagligtas, ay dadaloy sa kanya ang kapangyarihan. Kapangyarihan, so kung mayroon na siyang kapangyarihan upang tumupad sa batas. Hindi sa kanyang sariling kapangyarihan, kundi kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yun ang ating posisyon, mga kapatid. So, ang ating Panginoon ay namatay para sa atin, para kung atin siyang tanggapin bilang ating tagapagligtas. Dadaloy sa atin ang kapangyarihan upang matupad natin ang kautusan, ang 10 utos, kasi sinasabi. Sa isang pagkasalita, sa maikli na pagkasalita, ang ating Panginoon ay mayroon siyang biyaya na ibinigay sa atin upang matupad natin ang kanyang kautusan. Upang matupad. Kasi kung wala yon, hindi natin matupad. Dahil ang quality ng ating pagtupad, the quality of our obedience, hindi makapantay doon sa requirement ng Panginoon, yung quality, yung uri ng pagtupad kung sa atin lang. Yun ang nangyari sa mga eskriba at mga parisiyo ng araw. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, kung ang inyong katuwiran ay hindi lalagpas sa katuwiran ng parisiyo at mga eskriba, hindi kayo makapunta sa langit. Anong kanilang righteousness? Righteousness nila sa kanilang sariling lakas, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Siyang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay siya yung inutusan ng ating Panginoon upang magpunta rito, upang gumanap ng kanyang responsibilidad upang tayo ay magiging banal at maging handa sa pagdating ng pagbalik ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang ating organisasyon, Seventh-day Adventist Church. Although sabi ni Mrs. White, pagka dumating ang ating Panginoon ngayon, walang 5% ang maligtas. Not 1 in 20 will be saved. Bakit? Kasi ganun. Makita naman natin. Dahil ang espiritu ng Babylonia, anong espiritu ng Babylonia? Nakukonfuse din tayo sa mga pangyayari. At nadadala tayo sa mga pangyayari ito sa loob ng church. Nandito sa loob ng church ang pinakamatindi na pagsubok sa ating pananampalataya. Kaya sabi ni Mrs. White, we have more to fear from within than from without. Nandito. Kaya konting kamali lang natin dito, magsama ang loob natin, hiwalay tayo sa Adventist Church. Dahil ang ating kalaban nandito. Si Satanas, mga kapatid, nandito rin sa loob ng iglesia. Nagbulong-bulong na dyan. Okay? Kaya isang hamon, mga kapatid, sa atin. Ngayong mapanahon na ito, na pag-aralan natin.
usap kami ni Brother Ronnie na mag-usap-usap tayo dito kung Sabado ng hapon, pag-usapan natin yung mga mahalagang bagay na makatulong sa atin sa ating paghahanda sa mga darating na panahon. At ang sabi ni Mrs. White, ang Sabado, yan ang isang subject matter, ang isang topiko na pagkaguluhan sa huling mga araw. Pagkaguluhan yan. Subject. Dahil yun ang tanda ng Diablo. Ang tanda ng Diyos. Ang tanda naman ng Diablo ay yung linggo. Aminado ang mga Katoliko diyan na sila nag-imbento ng pagsamba sa linggo. Sa istorya ng kanilang organisasyon, pinalitan nila ang araw ng Sabado sa araw ng linggo bilang araw ng pagsamba. Makapangyarihan. Kasi si Satanas, ang sabi niya, ako ang masusunod dito sa mundo. Kaya, balang araw mga kapatid, mayroon tayong haharapin na persecution. Marami sa inyo, mga bata pa kayo, maaring maharap ninyo ang persecution, ang issue doon sa Sabado. Di bali na sa akin kasi matanda na ako, patay na ako diyan sa panahon na yan. Oh. Mayroong isang memorandum ang United Nations sa pamamagitan ng United Nations galing sa Vatican. United Nations Memorandum number 30. Ibig sabihin yan sa 2030, mayroon silang pasimulaan na mai-implementa nila sa buong mundo. Sapagkat mayroon silang tinatawag na New World Order. Ano yung New World Order? Yung New World Order na yan ay sa buong mundo, isa na lang ang ating gobyerno, isa na lang ang ating presidente. Isa na lang ang ating presidente. New World Order. Oh. So, ang nagplano niyan ay ang Roman Catholic Church, mga Jesuits. Sa loob ng 90 years, pinlano nila yung detalyado para hindi maituro sa kanila yung pinagmumulaan noon. Tapos ang nag-announce ang Amerika. Alam natin yan. Sapagkat, hindi na tayo magugulat yan. Sapagkat alam natin sa prophecy na ang Amerika na protestante ay magkaisa sila sa Roman Catholicism. So mayroong tatlong palaka ang sinasabi ng ating propeta, si San Juan de Revelador. May tatlong palaka na sila maggobyerno sa buong mundo dito kasi akala nila sa kanila na ito. Apostate Protestantism, Catholicism, at saka Spiritualism. Spiritualism? Ha? Sabi ng Diablo kay Adan at kay Eva pala, huwag kang maniwala dyan na na mamamatay kayo. Hindi kayo mamamatay. Yun ang pasimula ng spiritualismo. Ng tao kung mamatay, saan siya pupunta? Doon sa langit. At maraming mga Adventista na naniniwala din dyan. Oh. Happy birthday in heaven, Papa. Yan. So, mayroong dalawang bagay na ginagamit ni Satanas upang iligaw ang kaanib sa bayan ng Diyos. Una, yung Sunday sacredness, ang pagpapabanal sa araw ng linggo. Pangalawa, immortality of the soul, yung ang kaluluwa na hindi namamatay. Pero yung dalawa na yon ay dito sa Biblia, hindi yun totoo. Sabi ng Biblia, ang mga buhay, alam nila na sila ay mamamatay. Pero ang mga patay na, wala na. Kaya deception. Araw ng kapahingahan, tanda ng ang Diyos ang ating manalalang at tagapagligtas. Sabado,
sa kanila naman, linggo. Kaya sabi nila, ang linggo, siya yung ipinapakita namin na kami ay may authority. Napalitan namin ang kautusan. Malapit na mga kapatid, magkaroon ng aktual na labanan. Labanan pisikal at labanan espiritual. At dito sa loob ng iglesia, maraming aalis dito, mga kapatid. Pero maraming ding papasok. There will be mass apostasy and there will be mass conversion para sa paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Nawa, mga kapatid, itong mga bagay na ito sa ating pag-aaral, huwag tayong magpalito sa mga pangangatwiran, kundi mag-aral tayo upang ating masagot kung anuman ang katanungan ng kanilang itatanong sa atin para sa ating kaligtasan at para rin sa kanila. Pagpalain tayo ng Panginoon. Sana ang kanyang mga salita ay ating bigyan ng halaga, malaking halaga para sa ating pag-survive sa ating spiritual na buhay. At magkipaghanda tayo, hindi lang tayo, kundi ang ating pamilya, ang ating mga kabataan, ating mga kaibigan. Na sana madagdagan ng Panginoon ang ating puso ng burden para sa ikaliligtas ng ating pamilya, ng ating mga kapitbahay, at kung sino man yung ating mga makasalubong masira natin sa pabalita ng kaligtasan. Bilang tugon po sa ating mensaheng narinig, ating pong awitin ng ano ang sabi ng kasulatan sa hymn number 152, 152, ano ang sabi ng kasulatan. Inayahan ko po ang lahat na tumayo.
Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa inyong banal na salita na nabigay sa amin ng kasiguruhan na kung ito ay aming tutuparin, sundin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay kami maging handa sa pagdating ng aming Panginoong Hesus. Sa aming paghiwalay ngayon mga Panginoon, nawa inyo kami i-guide patungo sa aming mga tahanan na walang mga kapansanan na mangyari sa amin. Ito po ang aming hiniling kasama ng kapatawaran ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, alang-alang lamang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Soon Jesus will return. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's words and by his power? By his grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Muli po, magandang tanghali sa ating lahat at happy Sabbath.